Iyon, ngayong araw, tayo kukupit ng karne din sa shop. Ay, hindi na kayo mabiro. Nag-request sa akin si boss, magluto daw ako ng prime rib. Magdi-dinner date daw sila mag-asawa. Sana all. Kaya ari, ako'y kumuha na ng prime rib sa display at ako'y tinatamad ng magayat. Hiniwalay ko nga muna yung buto diyan sa karne. Sabay tinuyo ko na rin ng paper towel para mas madaling i-season. Binawasan ko na rin ng kaunting taba din sa dulo at medyo malaki. Pagkatapos, akin na rin ginapos para hindi makatakbo. Ari ay para manatili ang kanyang shape pag niluto. Gumamit nga lang ako diyan ng butcher twine at ipinulupot ko ng ilang beses. At pagdating sa dulo, inyo nang ibubuhol. Sunod natin gagawin, ipapatong natin ari sa ribs na ating tinanggal kanina. At atin ulit ring igagapos kasama ang ribs para sadyang walang kawala. Ang ribs na aray makakatulong para hindi ma-overcook ang ating karne. Yan, dapat gayaan ang itsura. Pagkatapos nating i-assemble iyan, lalagyan naman natin na rin ng Dijon mustard. Ang gamit ko din ay yung grainy Dijon mustard. Naglagay lang ako ng mga 2 kutsara niyan. At akin lang aring hinilamo sa buong parte. Gagawa naman tayo ng kanyang pampalasa. 1 kutsarang asin, 1 kutsarang pamintang durog-durog, 340 garlic powder, gayon din kadamay ring onion powder, 1 kutsaritang ground thyme. Abay yun hindi giniling na oras, yun ay herbs. Gayon din karami ring ground rosemary. Maglalagay din tayo din ng dried oregano para tanggal ang ubo. At ang huli, kaunting brown sugar. Bagos atin na rin hahaluin ng kainam-inam. Mas ayos gamitin din ang fresh thyme at fresh rosemary kung meron kayo para mas mabango. At pag nakompleto nyo na yun, atin na rin ibuburbor din sa prime rib. Lalagyan nyo lang ang buong parte, yung ilalim, ibabaw at saka ang tabihan, para iyan ay lasang-lasa. Pagkatapos, atin lang rin ilalagay sa fridge ng mga kalahating oras. At habang yun ay nasa fridge, papainitin na natin ang ating oven. Iseset lang natin na rin ng 250 degrees Fahrenheit. Pag malapit na mag 250 ang ating oven, atin nang ilalabas aring prime rib. Gawa ng ating tutusukan na ring meat probe para malaman natin ang kanyang temperature habang nasa loob ng oven. Pag naikasan nyo na yun, atin na ring isasalpak din sa oven. At iseset up naman natin na ring digital probe. I-on nyo lang yan at ayos na. Ngayon nga nasa 41 degrees ang kanyang temperature. Ang target natin ay 120. Habang nasa oven yung prime rib, gagawa muna tayo ng gravy din eh. Ang gusto ni boss, gravy ang kapares ng kanyang prime rib. Kaya ako'y naglagay ng 2 kutsarang beef bouillon. At mga kulang-kulang 2 tasang tubig. Sabay sinalang ko ng are din sa kalan. At syempre bubuhayin, abay hindi maluluto yan. Hinalo-halo ko lang yan ng bahagya hanggang ma-dissolve yung beef bouillon. At naglagay lang ako ng mga 56 na asin, 47 paminta, at 31 garlic powder. At naglagay na rin ako ng gayang kalaking butter. Unsalted nga pala yan. Hinalo-halo ko lang rin hanggang matunaw yung mga nilagay ko. At syempre atin na rin titimusan kung masarap baga. Abay malasa nga. Atin lang rin papakuluin hanggang mag-reduce ng kaunti at lumapot na rin. At pag naluto na, atin na rin isasalin din sa mangkok. Hindi ko na masyadong nilaputan para madaling ilagay sa prime rib. Tamang ganyan lang ang kalapot para maganda. Tatakluban ko lang rin ng foil para mainit pa rin pag kinuha mamaya. At pagkalipas ng 2.5 oras, yan 170 na kanyang temperature. Pagayan, pwede na yang ahunain. Maluluto pa naman yan mamaya. Ay ang pagsabango nga din na rin, alangasaw ay yung mga herbs ng ating nilagay. Ang sunod natin gagawin, babalutin natin na rin ng foil. Gawa ng mamaya pang alas 4 ari kukunain, ay mag-aalas 3 pala ang. Kaya isasauli ko na uli ari sa oven. Para mainit pa rin mamaya, sinet ko lang ang oven na 170. Ari nga pala ang itsura ng ating prime rib nung naluto. Nandiyan din yung ginawa nating gravy. Sabi ko kay boss ipicturan o kaya videohan pagka ginagayat na, para may mailagay sa video. Ay napasarap ata, hindi na nabidyohan yan, nag-text na laang. Ay re-replyan ko sana ng pabali muna ako. Ay iyon, hanggang din na laang. Maraming salamat sa inyong panunood. Shoutout nga pala kay Tito Elmer Ilagan, Eds Lucero Diego from Pangasinan, kay Nor Sinigang, kay Cherry Lurubehes, ang singer ng St. John, at kay Alvin Malaluan from Europe. Maraming salamat mga idol.